Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng umiigting na tensyon sa rehiyong Indo-Pasipiko, isa sa mga pangunahing hakbang ng gobyerno ng Pilipinas ay ang pagpapalakas ng kapasidad ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, AFP, sa tulong ng mga dayuhang kaalyado, partikular ng Estados Unidos. Sa pinakahuling hakbang na ito, muling pinatunayan ng Estados Unidos ang matibay nitong pakikiisa sa Pilipinas sa pamamagitan ng paglalaan ng 336 na milyong dolyar para sa modernisasyon ng AFP. Ang pondong ito ay partikular na itatalaga para sa pagbili ng mga makabagong kagamitan, pag-upgrade ng mga pasilidad militar at pagpapalawak ng mga kakayahang pangdepensa ng bansa. Hindi ito ang unang pagkakataong nagtulungan ang dalawang bansa sa aspeto ng militar. Ngunit sa pagkakataong ito, mas binibigyang diin ang pangangailangan ng Pilipinas na tumugon sa mga banta ng panlabas na puwersa, lalo na sa mga usapin ng soberanya at seguridad sa West Philippine Sea. Ang naturang pondong inilaan ay itutok hindi lamang sa pisikal na modernisasyon, kundi pati na rin sa pagsasanay, teknikal na kapasidad at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bahagi ng militar ng Estados Unidos. Isa sa mga proyektong pangunahing tatanggap ng benepisyo mula sa pondong ito ay ang pagpapahusay ng Basa Air Base sa Pampanga. Isinailalim sa modernisasyon ang nasabing base, kabilang ang konstruksyon ng isang parking apron na may sukat na 600 at 25,000 talampakang parisukat. Dinisenyo ito upang makapag-accommodate ng hanggang 20 eroplano. Malaking bagay ito para sa operasyon ng Philippine Air Force dahil nagbibigay ito ng sapat na espasyo para sa mga eroplano ng bansa at ng mga kaalyadong puwersa, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng mabilisang deployment gaya ng humanitarian missions, disaster response o military exercises. Samantala, isa pang estratehikong hakbang ay ang halos ganap na konstruksyon ng 3 kilometrong runway sa isla ng Balabac sa lalawigan ng Palawan. Ang Balabac ay itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang lokasyon pagdating sa depensang pangkaragatan ng bansa, lalo na at malapit ito sa Spratly Islands, isang lugar na madalas ay pinagtatalunan ng iba't ibang bansa sa rehiyon. Ang nasabing runway ay idinisenyo upang pagserbisyuhan ang parehong military at civilian aircraft, bagay na nagpapakita ng layunin nitong maging multi-purpose infrastructure. Bukod sa seguridad, ito rin ay magiging mahalagang bahagi sa pagpapabilis ng transportasyon at paghahatid ng serbisyo publiko sa mga malalayong lugar sa rehiyon. Isa pa sa mga planong pinapanday ng AFP ay ang rehabilitasyon ng Subic Bay Naval at Air Facilities. Matatandaang dati itong nagsilbing logistics hub ng ika-7 Fleet ng US Navy bago ito tuluyang isinara noong dekada 90. Sa muling pagbuhay ng mga pasilidad sa Subic, layunin ng gobyerno na gawing pangunahing forward operating base ito ng Pilipinas para sa maritime patrols at iba pang operasyon sa West Philippine Sea. Sa pagbabalik ng aktibidad sa lugar na ito, mas mapapalakas ang kakayahan ng bansa na masubaybayan ang mga aktibidad sa karagatang inaangkin ng China at maprotektahan ang soberanya ng bansa. Hindi lamang sa Luzon at Visayas nakatuon ang pansin ng mga proyekto, kundi pati na rin sa hilagang bahagi ng bansa. Isa sa mga balak gawin ng gobyerno sa tulong ng Estados Unidos ay ang pagtatayo ng bagong military port sa probinsya ng Batanes, partikular sa isla ng Itbayat o Basco. Ang port na ito ay hindi lamang para sa mga aktibidad na may kaugnayan sa seguridad, kundi pati na rin sa pagbibigay ng humanitarian aid at disaster relief sa panahon ng kalamidad.
Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng pasilidad sa isang estratehikong lokasyon ay mahalaga, lalo na't ang Batanes ay malapit sa Taiwan at isa sa mga unang posibleng tamaan ng anumang tensyon sa rehiyon. Dagdag pa rito, ang pagkakaroon ng military utilities sa Batanes ay nagbibigay ng dagdag na monitoring capacity para sa mga aktibidad sa karagatang saklaw ng Northern Philippine Territory. Sa kabuuan, ang mga proyektong ito ay malinaw na nagpapakita ng seryosong layunin ng Pilipinas na paigtingin ang kakayahan ng militar sa gitna ng patuloy na pagbabago sa seguridad sa rehiyon. Sa pamamagitan ng tulong ng Estados Unidos na isang matagal ng kaalyado ng bansa, unti-unting na itataguyod ang pundasyon ng isang mas makabago, mas alerto at mas handang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang mga infrastrukturang itinatayo at isinasayos ay hindi lamang para sa pagpapakita ng puwersa, kundi higit sa lahat para sa mas mabilis na pagresponde sa mga krisis, mas mahusay na pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado at mas matibay na pagharap sa mga hamon ng kasalukuyang panahon. Ang modernisasyon ng AFP sa tulong ng Estados Unidos ay isang patunay ng malalim at matatag na ugnayan ng dalawang bansa. Isang ugnayang muling pinapatibay sa gitna ng mga pagbabanta sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Sa pag-usbong ng mga bagong pasilidad at kakayahan, mas nagiging malinaw ang direksyon ng Pilipinas. Isang bansang handang ipaglaban ang kanyang karapatan, protektahan ang kanyang mga mamamayan at tumindig sa harap ng sino mang susubok, bumalewala sa kanyang soberanya. Sa patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa larangan ng seguridad at depensa, tumitindig na ngayon ang Pilipinas sa gitna ng mas pinatibay na ugnayan nito sa Estados Unidos. Isa sa mga pangunahing hakbang na isinasagawa ay ang pagtutok sa modernisasyon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas o AFP na layong tugunan hindi lamang ang mga pangangailangang panloob, kundi pati na rin ang mga hamong panlabas sa aspektong militar. Kabilang sa mga pangunahing bahagi ng inisyatibong ito ang malaking pondong inilaan ng Estados Unidos na nagkakahalaga ng 336 na milyong dolyar. Ang nasabing halaga ay eksklusibong nakatuon sa pagpapabuti at modernisasyon ng AFP, partikular sa pag-upgrade ng kagamitan, pasilidad at mga kakayahang teknikal. Ito ay malinaw na indikasyon ng pagtitiwala ng Estados Unidos sa kakayahan at kahalagahan ng Pilipinas bilang kaalyado sa rehiyong Indo-Pasipiko. Kasabay nito, ipinapakita rin ng naturang hakbang ang pagsuporta ng Estados Unidos sa mas matibay na presensya ng Pilipinas sa mga isyung may kinalaman sa seguridad at teritoryo, lalong-lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Isa sa mga pangunahing pasilidad na pinagtutuunan ng pansin ay ang Basa Air Base sa Pampanga. Sa pamamagitan ng nakalaang 32 milyong dolyar, isinasagawa ang masusing modernisasyon sa airfield na ito upang maging mas episyente sa pagtanggap at pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid. Isa sa pinakamalaking bahagi ng proyektong ito ay ang pagtatayo ng isang parking apron na may sukat na 625,000 talampakang parisukat. Dinisenyo ito upang makapag-accommodate ng hanggang 20 eroplano ng sabay-sabay na makatutulong hindi lamang sa logistics kundi pati na rin sa agarang tugon sa mga operasyon, maging ito man ay para sa military exercises o disaster response. Sa ganitong paraan, mas napapabilis ang deployment ng mga air assets ng bansa sa oras ng pangangailangan. Habang isinasagawa ang pagpapabuti sa mga pangunahing airbase,
Kasabay ding umuusad ang konstruksyon ng isang estratehikong runway sa isla ng Balabac sa Palawan. Ang isla ng Balabac ay matatagpuan sa isang napakahalagang lokasyon malapit sa mga pinag-aagawang isla sa Spratly. Kaya't ang pagtatayo ng 3 kilometrong military runway dito ay isang malaking hakbang patungo sa pagbibigay ng presensya at kontrol ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Ayon sa mga ulat, halos ganap ng tapos ang nasabing runway at inaasahang makapagseserbisyo hindi lamang sa mga military aircraft kundi maging sa mga civilian flights. Ang multi-purpose function ng runway ay nagpapakita ng intensyon ng pamahalaan na hindi lamang isentro sa militar ang pag-unlad, kundi pati na rin ang pag-uugnay ng mga mamamayan sa mga malalayong bahagi ng bansa. Sa panahon ng kalamidad o emerhensya, ang pagkakaroon ng pasilidad tulad nito ay napakahalagang bahagi ng mabilis na pagresponde at pagdadala ng tulong. Hindi rin na nakaligtaan ng pamahalaan ang potensyal ng Subic Bay bilang isang pangunahing hub ng operasyon. Matatandaan na bago pa man ito bawiin ng Pilipinas noong dekada 90, ang Subic Bay ay isa sa pinakamahalagang logistics center ng Estados Unidos sa rehiyon. Ngayon, nakikita itong muli bilang isang perpektong lokasyon para sa forward base ng mga maritime patrol at iba pang operasyong pangkaragatan. Sa plano ng AFP, isasaayos at bubuhayin muli ang air at naval facilities sa Subic upang maibalik ang dating gilas ng lugar bilang sentro ng depensang pandagat. Sa pagbabagong ito, inaasahang mas magiging episyente ang pagmomonitor sa mga aktibidad sa karagatan ng West Philippine Sea, lalo na sa mga insidente ng panggigipit at panghaharang ng mga banyagang barko sa mga bahagi ng karagatang saklaw ng ating soberanya. Sa hilagang bahagi naman ng bansa, isang bagong proyekto ang binabalangkas sa Batanes, partikular sa probinsya ng Cagayan. Layunin ng proyektong ito na magtayo ng isang military port na maaaring magsilbing base para sa mga operasyong militar. Ngunit higit pa rito ay para rin sa mga humanitarian at disaster response operations. Ang port ay planong gawing multi-purpose hub na maaaring pagdaungan ng malalaking sasakyang pandagat, makapagtanggap ng mga kagamitan at supply at maging sentro ng koordinasyon sa oras ng krisis. Ang lokasyon ng Batanes ay hindi lamang mahalaga sa larangan ng seguridad kundi pati na rin sa kalikasan dahil ito ay madalas tamaan ng mga bagyo. Ang pagkakaroon ng isang fully operational port ay makatutulong sa mabilis na delivery ng relief goods at serbisyo sa mga mamamayang nasa mga malalayong isla. Bukod dito, sa kontekstong pandaigdig, ang port sa Batanes ay maaari ring magsilbing punto ng obserbasyon sa mga aktibidad sa karagatang sakop ng hilagang teritoryo ng Pilipinas at maging sa mga kalapit na bansa gaya ng Taiwan. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang bunga ng magandang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos, kundi resulta rin ng isang mas malalim na pag-unawa sa kasalukuyang pangangailangan ng bansa. Sa harap ng patuloy na pagbabago sa geopolitical na klima sa rehiyon, kailangang maging handa ang Pilipinas hindi lamang sa pamamagitan ng mga kasunduan kundi sa aktwal na pagpapatayo ng mga estratehikong pasilidad. Ang pagkakaroon ng modernong kagamitan, pasilidad at sistemang pangdepensa ay hindi lamang pananggalang sa mga banta, kundi simbolo rin ng soberanya at determinasyon ng bansa na pangalagaan ang sarili nitong kapakanan. Sa ganitong direksyon, hindi lamang nalalapit ang Pilipinas sa pagkakaroon ng mas matatag at episyenteng puwersa militar, kundi mas lumalakas din ang posisyon nito sa mga usaping panrehiyon at pandaigdig. Ang mga pasilidad na itinatayo
at pinapahusay ngayon ay magtatagal, magsisilbing pundasyon ng pambansang seguridad at magpapatunay na ang Pilipinas ay hindi kailanman tatalikod sa tungkulin nitong ipaglaban ang karapatan at dignidad bilang isang malayang bansa. Ang kahalagahan ng Pilipinas sa pandaigdigang estratehiya ng seguridad ay patuloy na lumalawak sa harap ng umuusbong na tensyon sa rehiyong Indo-Pasipiko, partikular sa usapin ng South China Sea at Taiwan Strait. Sa gitna ng mga paggalaw ng malalaking puwersa tulad ng Estados Unidos at China, ang geographical na posisyon ng Pilipinas ay inilalagay ito sa tinatawag na First Island Chain, isang estratehikong linya ng mga isla na nagsisilbing unang depensa ng mga kaalyadong bansa ng Estados Unidos laban sa posibleng paglawak ng impluwensya ng China sa kanlurang bahagi ng Pasipiko. Ang chain na ito ay may layuning hadlangan ang malayang paggalaw ng Chinese military sa karagatang saklaw ng rehiyon. At dito, ang Pilipinas ay nagsisilbing isang mahalagang piraso ng puzzle. Ang lokasyon ng bansa ay sadyang kritikal sa aspetong militar at pangseguridad, lalo na't ang South China Sea ay nagsisilbing pangunahing maritime route para sa halos 1/4 ng pandaigdigang kalakalan. Dahil dito, ang pagkontrol at presensya sa lugar na ito ay may malalim na epekto sa pandaigdigang ekonomiya at balanse ng kapangyarihan, habang patuloy ang panggigipit ng China sa mga barko at sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas sa loob ng ating exclusive economic zone. Higit na naging malinaw ang pangangailangan para sa mas matibay na depensa at mas malalim na kooperasyon sa mga kaalyado, gaya ng Estados Unidos. Ang pagkakaroon ng matatag na posisyon sa First Island Chain ay hindi lamang usapin ng heograpiya, kundi ng estratehikong kontrol sa daloy ng kalakalan at seguridad ng rehiyon. Isa sa mga pangunahing instrumento na nagbibigay daan sa mas pinatibay na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos ay ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa ilalim ng kasunduang ito, binibigyan ng akses ang mga puwersa ng Estados Unidos sa mga piling base militar sa loob ng Pilipinas para sa layuning magsagawa ng joint training, crisis response at humanitarian operations. Ang EDCA ay hindi lamang nagpapalakas ng interoperability ng dalawang bansa, kundi nagbibigay rin ng oportunidad sa Pilipinas na makinabang sa mga modernong teknolohiya, karagdagang pasilidad at karanasang militar ng kanilang kaalyado sa harap ng mabilis na pagbabago sa kalagayang pangseguridad sa rehiyon. Ang EDCA ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng kakayahan ng Pilipinas at ng malawak na suporta mula sa isang pandaigdigang kapangyarihan. Mula sa orihinal na 5 EDCA sites na napagkasunduan sa mga naunang taon, nadagdagan pa ito ng 4, kabilang ang mga lokasyon sa Balabac, Palawan at sa lalawigan ng Cagayan. Ang pagdaragdag ng mga bagong site ay malinaw na indikasyon ng lumalalim na interes ng Estados Unidos sa pagpapatatag ng kanilang presensya sa bansa, kasabay ng pagpapalawak ng kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga krisis sa rehiyon. Ang mga bagong site na ito ay hindi lamang makakatulong sa mabilisang deployment ng mga tauhan at kagamitan, kundi magsisilbi ring mga strategic vantage point kung sakaling may kaguluhan na mangyari sa karatig na mga teritoryo. Sa pamamagitan ng mga bagong pasilidad na ito, nagiging mas epektibo at handa ang puwersa ng Pilipinas sa pagtugon sa mga hamon sa seguridad, maging ito man ay natural na kalamidad o banta mula sa panlabas na puwersa. Sa kasalukuyang estado ng seguridad sa West Philippine Sea, lalong nagiging mahalaga ang mga ganitong uri ng inisyatibo. Maraming ulat na nagsasabing paulit-ulit ang ginagawang panggigipit ng China
sa mga barkong pandagat ng Pilipinas, maging ito man ay mga misyon ng Coast Guard o mga sibilyang bangkang nagsasagawa ng resupply missions sa mga pinangangalagaang isla. May mga pagkakataong hinaharangan, tinatapatan at minsay pinaputukan pa ng water cannon ang ating mga barko. Isang malinaw na paglabag sa karapatang pandagat ng bansa. Sa harap ng mga ganitong insidente, ang pagpapalakas ng ating depensang istruktura sa tulong ng EDCA ay hindi lamang simbolo ng paninindigan kundi konkretong hakbang upang maprotektahan ang ating soberanya at karagatan. Hindi rin maaaring isantabi ang posibleng epekto ng isang sigalot sa Taiwan sa seguridad ng Pilipinas dahil sa geographical na lapit ng bansa sa Taiwan, inaasahan na maaaring magsilbi ang Pilipinas bilang staging ground para sa mga operasyon ng Estados Unidos kung sakaling sumiklab ang isang kaguluhan sa pagitan ng China at Taiwan. Ang posibilidad na ito ay may malalim na implikasyon, hindi lamang sa aspeto ng militar, kundi pati na rin sa diplomatikong posisyon ng bansa. Ang pagiging malapit sa Taiwan ay isang bagay na hindi mababago, kaya't kailangang tugunan ito ng matalinong polisiya at masinop na preparasyon. Sa tulong ng mga estratehikong pasilidad sa ilalim ng EDCA, nabibigyan ang Pilipinas ng kakayahang maging aktibo sa mga regional security efforts habang pinapangalagaan ang sariling interes at kapakanan. Habang lumalalim ang komplikasyon sa pagitan ng mga pandaigdigang kapangyarihan, kailangang manatiling matatag ang Pilipinas bilang isang responsable at independiyenteng bansa. Ang mga kasunduan gaya ng EDCA ay kailangang tingnan hindi lamang sa lente ng panlabas na tulong kundi bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya para sa pambansang seguridad. Sa mga umiiral na banta mula sa labas, maging ito man ay mula sa pananakot sa dagat, cyber attacks o pag-aagawan ng teritoryo, kailangang maipakita ng Pilipinas na ito ay may kakayahan, determinasyon at suporta upang ipaglaban ang kanyang soberanya. Sa pagtatapos, ang patuloy na pag-unlad ng mga pasilidad sa ilalim ng EDCA, ang malalim na ugnayang pansiguridad sa Estados Unidos, at ang pagpapalakas ng presensya ng Pilipinas sa tinatawag na First Island Chain ay mga senyales ng pagbabago sa papel ng bansa sa pandaigdigang larangan ng seguridad. Hindi na lamang ito isang observer sa mga kaganapan sa rehiyon. Ngayon, isa na itong aktibong kalahok, isang bansang mulat sa kanyang posisyon at handang tumindig sa gitna ng pag-igting ng pandaigdigang kapangyarihan.